May nag-share sa akin mga kababayan itong isang vlog ng isang nagngangalang Tia Tan, Live Awake by Tia Tan. Nang mabasa ko, sabi ko maganda itong mga puntos mga kababayan na kanyang sinasabi kasi related sa mga previous discussion natin. Supporter din siguro siya mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ako masyado familiar sa kanya. Pero ang nagustuhan ko po, ang takbo ng kanyang kwento, talagang mapapataas ang inyong kilay mga kababayan. Ayan o, sabi niya, is there a higher purpose behind BBM's presidency? Napakaganda mga kababayan yung kanyang mga sinasabi. Lalo't na-mention niya yung tungkol sa Marcos Gold. Di ba? Naging parte ng mga propaganda ng mga DDS, mga minions ni Sara Duterte, yung pagbinta ng Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, ng gold. Pinapalabas nila, inilalagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa problema yung ating bansa kasi yung ating gold reserve ibininta ng Bangko Sentral ng Pilipinas at pinaintulutan ng ating Pangulo. Hindi ninyo alam yung gold po ng Pilipinas, Marcos Gold. Mas may karapatan po ang pamilya Marcos kaysa sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-dispose ng gold. Sila yung may-ari. Ang label nga, Marcos Gold. Trusty lang po yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Buti nga't para mapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino, hindi kayo nakalata. Kaya nga, bumaba ng ayuda, guaranteed po ang pera ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dami nating gold reserve. Ano man yung pera po, ang pera natin, papel man lang po yan. Without the guarantee from the Bangko Sentral ng Pilipinas, walang value ang ating pera. Di ba po? Wala, ang papel na pera po, guarantee man lang yan. Fiat money. May nakasulat malinaw. Ang perang papel na ito ay ginagarantiyahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ninyo naintindihan? Ang may intrinsic value po, ang metal, tulad ng gold, may intrinsic value siya. May karapatan yung pamilya Marcos dyan sa gold. Kaya huwag kayong naniniwala sa mga propaganda ng mga minions ni Sara Duterte. Wala silang alam. Kaya nga gusto nilang i-take over yung ating gobyerno para silang may control. Tama ba? Wala silang karapatang i-control yung ating bansa. Kasi yung yaman ng ating bansa, lalo yung ginto, pag-ari ng Marcos. So i-share ko ito mga kababayan sa inyo na political blog analysis po. Napakaganda niya. Is there a higher purpose behind BBM's presidency? Kaya nainggit po ang nainggit yung mga Duterte sa tuloy-tuloy na pag-aayuda. Ay, nasa tondo nga ngayon, namimigay na naman ng ayuda yung ating Pangulo. You see? And my advice sa militar, stay focused anya. Pag anya gayong padadala sa mga political noise. But before ko ibigay sa inyo ang mga balitang yan at column nitong isang nagngangalang Tia Tan, very interesting ang mga puntos niya. Click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office.
At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan ang ating kwento na malamang lalong manggagalaiti po yung mga DDS at lalo na si Sara Duterte. Kasi tuloy-tuloy lang, focus lang yung ating Pangulong Bongbong sa kanyang trabaho. At malamang yung ginagawa niya ngayon, ito na yung last will kasi. Last will ng kanyang tatay. Mamigay ng mga ayuda. Malabo po na mabankrupt ang ating bansa, ang gold ng mundo. Naka-concentrate dito sa ating bansa. Land of gold po ang Pilipinas. Ayan, 6 hours ago pa lang, mga kababayan, live awake, Teyatan. Sabi po niya, is there a higher purpose behind BBM's presidency? When President Bongbong Marcos was proclaimed president by Congress, his word to Imelda Marcos carried weight beyond the moment. Sabi ng ating Pangulo, sa inyo naman ni Daddy lahat ito. This is all for you in Daddy. Napaiyak po si Mrs. Imelda Marcos, remember? And sabi ni Mrs. Imelda Marcos during the proclamation, I have 2 presidents. You see? Sabi ni Teyatan, this statement anya hints a greater purpose, one not limited to political ambition. It suggests BBM's presidency is part of a broader mission, the continuation of Ferdinand Marcos Sr.'s vision for the nation. Tama po, kaya nga po, ang lahat ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong, yung mga dating programa ng kanyang tatay, yun ang kanyang ini-implement. Nakita ninyo yung Comprehensive Agrarian Reform? Agrarian Reform siya dati. Tapos, naging Comprehensive Agrarian Reform. Pero problematic po, yung panahon ni Curicong. Kasi kailangan pang magbayad sa land bank yung mga magsasaka. Ngayon, lahat ng kinondone. Lahat ng pagkakautang ng mga farmers, kinondone ng ating Pangulo. Ibinigay ng libre. Tapos, sinuport pa yung mga pangangailangan ng mga farmers para po magkaroon tayo ng food security. Yun ang vision ng kanyang tatay. Yung kadiwa, ni-revive niya, mga kababayan. Yung mga big ticket projects, ang nagsimula ng pag-implement ng mga big ticket projects, yung tatay ng ating Pangulo. Yan nga pong LRT. First in Asia po siya. Nagpioneer niyan ang tatay ng ating Pangulo. You see? Tama itong sinasabi ni Teyatan. Kumbinsido tayo. For decades, sabi niya, Imelda Marcos has openly discussed this higher purpose. In 2013 interview with Mel Chanco, she claimed the Marcos wealth was intended to save not only the Filipino people but the entire world. Ayan pwede ninyo itong i-click, mga kababayan. Na-discuss na natin siya many times sa mga previous videos natin, yung interview ni Mel Chanco about Marcos Gold. Sabi ni Imelda doon, hindi man na niya ito para sa atin lang, to the world. Yung Marcos Gold, gusto nilang tanggalin ang ating Pangulo. Kasi pag tumagal pa yung ating Pangulo, mga kababayan, malamang mismo yung ating mga kababayang Pilipino ang mag-demand to extend the presidency through Martin Romualdez. Kaya insecure masyado si Digong saka si Sara Duterte. Yun ang akusasyon nila. Perpetuate anya. They want to perpetuate. They want anya to perpetuate power. Ayaw na anya nilang umalis. Sila na lang. Tulad ng kanyang tatay. Yan ang laging akusasyon nila. Takot na takot sila sa Marcos, mga kababayan. Kasi iniisip nila, paano na anya tayo? Nag-gets na ninyo? Kaya gusto nilang i-cut short ang presidency ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi napakaganda yung kanyang ginagawa. And sa tingin nitong political blogger, ito na ini-implement ng ating Pangulong Bongbong. Yung will ng kanyang tatay, yung nasulat dito po, the will. Sinulat mismo ng dating Pangulong
dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. So sabi niya, under BBM administration, there have been development that align with this narrative of a greater purpose anya. One, tons of gold in BSP reserves. The Bangko Sentral ng Pilipinas has consistently reported significant gold reserves. As these gold reserves transferred or accumulated by BSP, is this tied to the so-called Marcos wealth? Kaya kini-question po ng mga minions ni Digong, ni Sara Duterte, yung pagbenta ng gold ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ba't ninyo kini-question? Bakit? Sa inyo yan. Unang-una, wala na kayo sa poder. Si Harry Roque, yung nagki-question mga kababayan, pati si Panelo, wala na kayo sa poder. Ang may kapangyarihan po, yung ating Pangulong Bongbong. At yung gold ng Bangko Sentral po, pag-ari ng Marcos. Bakit niya, Mr. Maravillas, nasabi mo? Kung paniniwalaan natin po yung sinasabi ni World Bank Legal Counsel, Attorney Karen Hudes, ang Marcos Wealth, mga kababayan, Marcos Gold, the bulk anya of Marcos Gold, nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung iba, nasa ibang bangko, pero dito pa rin sa Pilipinas. Tulad ng Land Bank at Union Bank of the Philippines. Yan sabi ni Karen Hudes po. Many times, diniscuss ko yun sa inyo. Yan si Karen Hudes po. Dating World Bank Legal Counsel po. Pakinggan ninyo. International Bank for Reconstruction and Development is the main one. That's the one that was created, and that's the one that was given power over the world's gold. That's the most important thing that we should be talking about right now. We should keep our money on the gold, because if we do not get that gold out of its cloak of secrecy, which is where that banking cartel has put the gold, where is that we gold? are going to have another dark ages. Where is the gold? I mean, so many people are talking about, Fort Knox, there's just no more gold. No, is there gold there? There's No. no more gold at Fort Knox. No. Where is the gold? No. The gold is primarily in the Central Bank of the Philippines. That's about 600 million You mean the world's metric tons. You mean the world's gold is there? 600 Or million? just the- Yes. But there's also about more than 200,000 metric tons in the Union Bank of Switzerland, and then there's more gold that's buried in strategic places in the biz? Philippines. In the Bank of International Settlements? Is there any gold there too? Okay, the Bank of International Settlements are the thugs that Ferdinand Marcos Yes. stole the gold from. And then he put it under cloak of secrecy in these accounts for 50 years so that all of their legal claims would be extinguished. I'm telling people about what the law is, and I've been using the law. I've been using the securities laws, because if the World Bank financial statements are fiddled, then all of the bondholders, $180 billion worth of bondholders all over the world, have recourse against all of their ministers of finance. I've gone to all of the states. I've gone to the attorneys general. I'm now at the level of the county executives. I've gone to the Parliament in Canada, many group called the Committee on Monetary and Economic Reform in Canada. I'm working together with them. I'm working together with a number of people all over the world, because although the mainstream media is controlled by this banking cartel that has bought 40% of the net worth of all of the 43,000 companies traded on the capital markets, and they pull down 60% 40%? of the earnings. We know this from... Ayan po sabi ni Karen Hudes, dating World Bank Legal Counsel po. Nandito sa atin, tapos kini-question ni Harry Roque yung pagbenta ng mga DDS. May karapatan yung ating Pangulo. Ito yung sabi sa report noong September 24. Philippines sold 24.9 tons of gold. Sabi ng BSP, partean niya ito ng strategy. That is part of its active management strategy of the country's gold reserves. The BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety, sabi po ng Central Bank. Galit yung mga DDS po kasi bakit daw bininta? Ang unang-unang tanong, bakit inyo ba?
Anong karapatan ninyo na mag-question na ang gold reserve ng Central Bank, Marcos Gold? Sabi ni Karen Odes. So kung i-dispose man yan ng ating gobyerno ngayon through the Central Bank at ang Pangulo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may karapatan siya kasi yung gold reserve, kanya. Kala ninyo kung sino kayo? Yung pamilya Marcos ang pinakang mayaman sa mundo. Di ba? Silang may posisyon ng yaman ng mundo. The gold. The world gold mga kababayan reserve. Yan sabi ni Karen Odes po. Napaka-dinaw. Kaya nagtaka kayo kung bakit ganito yung ginagawa ng ating Pangulo. Sige, pamigay ng ayuda. Iparte siya sa bisyon ng ating Pangulo. Tinutupad niya yung will ng kanyang tatay. Sa tingin ko lang po. At itong isang vlogger, political vlogger po, ganun din yung sinasabi niya. Kaya sabi ko, i-share ko nga ito sa inyong column niya, itong vlog niya po, kasi nakaka-relate ako. Number 2, sabi niya, massive infrastructure projects, large-scale infrastructure projects, many bypassing public bidding have accelerated under BBM. The pambansang pabahay para sa mga Pilipino, the regional specialty centers worth billions, massive bridges that have MOUs with foreign entities, so on. Were this open to public bidding? Number 3, Ayuda, Republic and subsidies. Ayuda, Republic and subsidies. The administration has implemented widespread financial assistance program from Ayuda for different marginalized sectors of the society to subsidies across various sectors. Ngayon may ayuda kahit hindi masyadong indigent, basta kapos ang kita. Number 4, sabi niya, diplomatic engagement and economic partnership. High-level international leaders visit the Philippines, often signing agreements tied to large-scale projects, funding from ADB, IMF, World Bank, JICA, and other global organizations continues to flow in the country. Plus, why do nations tend to support the Philippines against China in the WPS dispute? We also got other countries to co-patrol with us. What leverage did BBM use to achieve this? Talagang mapapataas yung kilay natin mga kababayan. Grabe yung impluensya ng ating Pangulo sa mga world leaders po. Number 6 na punto niya, paying our debt. Our government has been consistently paying our debt to the tune of trillions. This development anya point to an administration that is not only well-funded but appears to be executing a long-term vision. What's in the will anya? Yung last will ng dating Pangulong Apolaka, yung minimin niya. While I don't know the details of the will, Ferdinand Marcos Sr. himself referenced a larger mission in his diary entry dated January 1, 1970. Sabi sa kanyang diary, yesterday I finally transferred all my worldly possessions to the Filipino people through the Ferdinand E. Marcos Foundation. I have been planning this for many years, but I felt that the beginning of my second term was the most propitious time. This was a decision arrived at after a long deliberation and was not the result pique anger, despair, or emotion, nor is it due to a sense of guilt because some of the funds come from the Yamasita treasure, nor is it just a political stunt. I have no further political plans, sabi po ng dating Pangulong Apolakay. And it seems as a burden has been lifted from my shoulders. The surprising thing is that the reaction of the people seemed to be of no consequence to me. It was a noble act waiting to be done. I feel I am above all the pettiness of men, and I look down of them with some contempt, but with a counterbalance of understanding. Yan po yung kanyang mga sulat, mga kababayan.
Ano tingin ninyo sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, hindi na niya ipapaliwanag kasi maraming inggitiro. Di ba? Sige lang ang bigay ng ating Pangulo at nagbinta yung Central Bank ng gold. Galit yung mga Duterte at mga minions niya. Kahit hindi man nila naintindihan kung bakit nagbinta. Kaya nagpaliwanag po yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinik advantage niya namin yung magandang presyuhan. Pero we have that reserve. Marami tayong ginto. Naintindihan na ninyo? O ito pa, yung isang sulat ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. FM's Diary, December 31, 1969. Ito siya, mga kababayan. Kaya lang, para malinaw yung pagbasa natin, kinomputer na rin dito para madali nating maintindihan. Sinulat dito ni Tia Tan. Sabi sa kanyang draft, I have today given away my general instrument of transfer of my worldly possession to the Filipino people through a foundation to be organized through known as the Marcos Foundation, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice for all our people. I have today decided to give away all my worldly possessions so that they may serve the greater needs of the greater number of our people. It is my wish that these properties will be used in advancing education, science, technology, and the arts. This act I undertake of my own free will, knowing that my need of material possessions will, having always been a simple man, my needs will always be lesser than those of many of our people who have given me the higher honor within their gift, an honor unshared by no other Filipino leader. Since about a year ago, I have asked some of my closest confidants to study the mechanics of this decision. Today, studies have been completed and a foundation will be formed to administer these properties and all funds that may be generated therefrom. My wife, Imelda, is in agreement with this decision. Provisions will be made for my children so that they shall be assured of satisfactory education and be prepared to meet their lifetime duties and endeavors. For the moment, my most sincere hope is that this humble act shall set the example and move to greater deeds of unselfishness and compassion. Many of our countrymen whose position in society gives them a stronger duty to minister to the needs of our less fortunate brothers and countrymen. Sabi po ni President Ferdinand Marcos Sr. O ito pa, sabi diyan, Imelda Marcos has consistently framed the Marcos wealth as a tool to uplift the Filipino people and alleviate global suffering. If this is true, then BBM's presidency, sabi ni Tia Tan, is not just about governance, it is about fulfilling a decades-old promise of his father. So sabi niya, the unity behind the mission. Executing such a grand vision would require not only immense resources, but also widespread support from key players across political lines. Sabi niya dito, if the Marcoses were acting out of sheer self-interest, it's hard to imagine they could rally the level of backing they have received. The narrative that this is for the benefit of the Filipino people could be the unifying force driving this strategy. So makikita ninyo, kahit pinagbabantaan ni Sara Duterte yung ating Pangulo, ano yung sabi ni President Bongbong? Sara is unimportant. Hindi importante niya si Sara Duterte. Yung panahon niya ninyo dyan sa Congress, pati sa Senado, masasayang lang. It's a waste of time niya. Hindi man niya mababago
Hindi yan na mababago. Ang buhay ng ating mga ni isang Filipino hindi mababago. You see? Ganon yung naging sabi ng ating Pangulo. Kaya tinext niya yung Congress. Ayaw na niya na i-impeach. Inadvise niya na huwag nang isulong ang impeachment. Pabayaan na lang si Sara Duterte. You see? So sabi ni Tayatan, the final question. Are we witnessing the execution of a plan that has been decades in the making? Is BBM presidency a vehicle for Ferdinand Marcos Sr. vision for the Philippines? One term is not enough for this purpose to be implemented. And I argue that it requires perhaps 4 terms for it to be fully implemented. And no, I am not taking about BBM's multiple terms. I am saying it is essential that the next president should also be a Marcos or a very close ally. It's a theory worth contemplating, and the evidence, when pieced together, is hard to ignore. P.S. sabi po niya, someone asked me how much wealth there is. I don't know the answer, but look for Imelda's Melchancos and BBC's interview. I would say beyond your wildest imagination. Yung wealth ng Marcos po, yung Marcos Gold, is beyond imagination. Sabi mismo ni Karen Hudes sa kanyang interview. You see? Kaya tingnan ninyo, sige lang pamigay ng ating Pangulo. Inggit na inggit, sinisiraan po ni Sara Duterte. Pati ni Digo. Kaya sabi ng ating Pangulo sa kanyang Bonifacio Day message, Marcos urges Filipinos to fight versus hunger, corruption. Sabi ng ating Pangulo sa report ng Manila Bulletin, stay focused, exercise restraint. Marcos, big business urge military amid political noise. Yan Marcos Jr. to military, don't be deceived, stay focused. Kaya focus lang mga kababayan yung ating Pangulo. Distribution of government assistance in Tondo. Pakinggan natin yung ating Pangulo sa kanyang sinasabi po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sige lang ang tulong po niya. Hindi niya pinapansin yung mga paninira sa kanya. Si Inday daw, unimportant. Di ba? Nakakatawa yung ating Pangulo. Naiba talaga ang Pinoy. Tignan ninyo ang pinagdaanan ninyong hirap sa nakarang ilang araw. Nakangiti pa. Sa Pilipinas, nakangiti pa rin. At masarap pa yung marinig yung inyong sigaw. Kaya, Hindi talaga, affected ni Sara Duterte? Hindi po tayo titigil at gagawin lahat para tulungan po kayong lahat. Dahil alam naman po namin na kahit kayo'y nakangiti at nagmamalakas na sigaw, marami po kayong iniisip kung paano alagaan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, kung saan kayo uuwi. Alam naman po namin yon. Galing lang po kami, before I go on, I would like to acknowledge, of course, ang nakapagsalita na ang ating Mayor Lacuna, and kasama namin siya with the Vice Mayor and the Congressman. Nandun po kami sa Delpan Evacuation Center. At nakita namin kung ano yung mga pangangailangan. At talaga sa ngayon ay ang pangangailangan ay matayo ulit ang mga bahay. Kaya bukod dito, siyempre nandyan kayong lahat, nandyan pa kayo sa mga evacuation center. Wala naman kayong paglulutuan, wala naman kayong pagtutulugan. Kaya naman, ang unang-una, magdadala kami itong mga food pack na ganito, na dapat sa isang pamilya, yung isang food pack, isang kahon, tatagal dapat yan ng mga 3 araw, 4 na araw. Pero huwag kayong mag-alala, kung maubos ninyo sa 2 araw, meron pa yan. Meron, ibibigay.
Ang kasunod niyan ay yung ating binibigay na tulong na cash na. Dahil, kagaya ng nakita ko doon sa Delpan, maraming maliliit na bata at tinatanong ko, tapos may mga matatanda na may kailangan na gamot, na may kailangan na kung ano-ano. At naiba, bawat pamilya ang mga pangangailangan. Kaya yung mga komisan, yung mga yon ay hindi kasama dito sa aming mga ibinibigay na tulong. Kaya kailangan cash para sa kayo bawat isang pamilya may hawak para magamit para naman dun sa pangangailangan na sa pamilya ninyo, yung gatas nga ng bata, yung gamot na maintenance, kung ano man. At yung mga ganun po. At nandito po ang serbisyo, yung sa inaalala ko kasi dahil ang sikip-sikip doon sa Delpan, inaalala ko yung maliliit na bata, baka magkasakit. Kaya tiniyak natin na meron tayong medical team na manggagaling sa Department of Health na pupunta, tuloy-tuloy po yan. Hindi na sila aalis, basta paikot-ikot lang sila sa lahat ng mga evacuation center. Kaya pagka meron kayong karamdaman, puntahan po ninyo sila at magbibigay sila ng serbisyo sa inyo. At yun lang po, pinangako ko po doon sa mga kasama natin sa isang evacuation center. Pag kayo ay hindi pa namin nauwi, pagdating ng Pasko, ako ipupunta rito, magpapaparty, magka-happy, magme-Merry Christmas tayo sama-sama. Kaya yan yung pang-udyok ko kay Mayor Lacuna Kaya bilisan mo, kundi magpapakain ka ng libo-libong tao pagdating ng Pasko. Ikaw din, kaya kailangan maayos natin kaagad yun. Kaya huwag niyo pong alalahanin, andito po ang city government, andito po ang national government, lahat po ng ahensya ng pamahalaang nasyonal at nag-uugnay naman kasama ang mga local government officials at ating tunay na first responder. Ito po ay patuloy po namin pagtatrabawin at titiyakin na kung ano man ang inyong pangangailangan, kami po ay nandito upang ibigay at idulot sa inyo kung ano pang serbisyo ang kinakailangan ninyong lahat. Maraming salamat po. Good luck po. Merry Christmas po. Para yan sa mga nasunugan po. Sige lang ang pamigay ng ayuda. Ceremonial distribution ng government assistance. O, di ba? Mga kababayan, kaya tingin ko tama yung sinasabi ni Teyatan doon sa kanyang political vlog. Mabuhay ang ating Pangulong Bongbong. Kaya tama, ang dapat successor ng ating Pangulong Bongbong po, kaya insecure sila, si Martin Romualdez ang tama po na maging successor para may continuity yung last will ng Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Kaya siguro na insecure pati si Amy Marcos. Nag-gets na ninyo? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan.
Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.